Alright, good morning Philippines, good morning Davao, good morning Mindanao, good morning mga kabayan, mga Pilipino buong mundo. Dito tayo ngayon sa may Davao City pa rin, no? And sa may Guerrero Street. Papunta tayo ng downtown area. Dito tayo ngayon sa downtown area. At gusto ko lang ipakita ho sa inyo ang magandang umaga dito sa Davao City. Pero hindi ho yan yung topic natin, ha, na magandang umaga sa Davao City, kundi DPWH Davao City. Kasi nga dito tayo ngayon sa DPWH area, no? Kung saan ito yung pinaka regional office ng DPWH Region 11. So ibig sabihin andito yung pinaka opisina, no, lahat ng mga provincial districts. So Davao region, sa mga nakakaalam, or Region 11, ay meron ho kaming 5 probinsya. So we have Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, and Davao Occidental, and of course Davao City. So ang Davao Occidental ngayon ay meron silang parang iniimbestigahan na flood control projects sa kaya lang probinsya ng Davao Occidental, kasi ang may hawak daw na doon proyekto, contractor ay QM Builders. Di ba ang QM Builders is yun po yung pamamay-ari ng mga Diskaya family. Anyway, so for today's video ay bali tansya ko lang to, ha. Siguro sa buong Pilipinas, I think, I don't know kung marami pa bang mga DPWH na malinis. Ibig ko sabihin, walang mga district engineers na merong ginagawang mga kabalbalan, no? So far dito sa Davao City, wala pa namang anomalya dito, no, ng pagdating sa flood control projects, kasi as you can see per videos ng mga vloggers ho dito, talagang solid, no? Matibay ang mga flood control projects dito. So ibig sabihin, kung ano yung talagang allotted na budget para sa flood control projects, talagang nagagamit ho yun ng tama. So hindi siya nakurakot, hindi siya na-misused, hindi siya tinipid, hindi siya kinikback, walang cuts, no? So kung pag sinabing 49 billion, kasi hindi pala totoo na 51 billion ang flood control project ni Kong Pulong Duterte. Kumbaga parang na daw yun, bloated lang daw yun, bloated amount. So it's 49 point something billion pesos. So kita naman natin, kaya malaki yung 49 billion pesos. Pero the moment na makita mo yung mga flood control project namin sa Davao City, yung mga ripraps, mga dike, yung mga esplanade, mga coastal road, mga coastal wall, no? Coastal wall, tama, seawall sa yon, seawall. So ang ganda, ang tibay. So talagang may makita ka talagang makakapal na mga texture. And of course may mga molye, may mga bakal rather, no? So sa mga diki, kaya kahit pa heavy rains, no, sobrang dami ng tubig ulan ang ibuhos mula sa kalangitan papuntang kalupaan ng Davao City, magkaroon ng bagbaha, flash floods, talagang very minor lang yung mga damages na naidulot ng pagbaha dahil nga sa napaka-solid ng aming mga flood control projects. So do you think, mga hagala, mga taga Davao City, taga Davao Region, Mindanao, Visayas, and Luzon, and buong mundo, do you think na ang Davao City, na ang DPWH Davao City ang may pinaka malinis na record? So kayo ba ay naniniwala na DPWH Davao Region Office ang pinakamalinis na opisina ng DPWH sa buong Pilipinas? Actually, ang buong Pilipinas, buong departamento ng Pilipinas, obod talaga nilang kakurakutan. Kasi gano'n naman talaga, no, kapag ang leader, ang itong presidente, chief executive ay kurakot. So downlines niyan talaga puro mga kurakot na rin, no, lahat ng mga cabinet secretaries hanggang sa lahat ng mga departamento. So yun nga, for example, DPWH, Bureau of Customs, Department of Energy, pwede, no? So Department of Education, ayan, isa daw yan sa pinakakurakot na ahensya or departamento ng Pilipinas. Ano pa ba, no? So pagkakaalam ko talaga, no, in my personal knowledge, basta yung mga naririnig ko lagi, no, bata pa lang ako hanggang ngayon, talagang hindi talaga mawala-wala pag-usapin talagang corruption, talagang DPWH and Bureau of Customs, dalawa talaga yan na parang naunguna, ganon. So yung sa Division of Education, DepEd, parang low-key lang siguro, no? So hindi natin alam. So malapit naman ma-expose na, kasi merong nabanggit dun sa DepEd, no, na yan na nga parang mga school buildings and mga multipurpose buildings sa mga eskwelahan na substandards. Okay, so yun nga lang, at nakakatuwa dahil nga nakakatuwa, no, in some part, no. So nakakita tayo ng mga maliliit na silver linings sa mga kurakot na to ng mga kontraktor at mga kongresista, dahil 'di ba, dalawa kasi yung nila, yung parang mga buildings or yung mga construction projects, no, na pinagkukunang yaman ng mga buhaya. So ito yung flood control projects,
mga farm to market roads, mga gano'n, no? So yung mga kalsada lupa lang talaga, tsaka yung mga buildings, yung mga story buildings, gano'n. For example, eskwelahan, mga gym, multipurpose gym. So yun daw ay hindi daw gano'n kalakihan ang kickback, ang cuts sa mga kurakot sa mga ano dyan, mga kongresista, dahil nga daw sa meron pa silang kaunting konsensya na natitira, kumbaga parang magnanakaw pa rin sila, pero hindi ganoon kalaki, no? Malaki pa din, pero hindi siya malaki compared sa mga flood control project, kasi daw hindi daw talaga kailangan na tipidin ang mga construction materials ng mga story buildings, kasi pag ito ay magbabar down, or kapag ka ito ay bibigay, no, mag-collapse, so kawawa, marami talagang mga casualties na mamatay on the spot, no? So syempre mga bata, nakasalalay buhay ng mga bata, estudyante, parents, so maaring mag-collapse. So maraming mamamatay, so parang hindi kayang hindi yata masyadong matik yun ang mga kawatan ng mga congressmen, ng mga buhaya natin, ng mga contractors. So at least in some point, no, meron pa rin talaga silang kabutihang natitira sa kanilang mga puso. Oo, tunay. So ibig sabihin ho nun, meron, yun nga, so we still believe that there's still good people na nag-i-exist sa mga taong mga buhaya na yan. Pero still, buhaya is buhaya, no? Pangungurakot is pangungurakot, pagnanakaw is pagnanakaw. Kisyohoda na meron silang maliit man o malaki, pagnanakaw is pagnanakaw pa rin yan, lalo kung ikaw ay government officials, no? So pinagkatiwalaan ka ng mga tao, hinalal ka nila, binoto ka nila dahil akala nila kayo yung taguyod, no? Kayo yung mag-ahon ng inyong probinsya at distrito sa kahirapan, di ba? So yun na, Department of Public Works and Highways, no? So ito yun sa may Davao City. So ano sa tingin nyo, no? Isa kaya to sa pinakamalinis, pinaka-honest to goodness, pinakatapat na DPWH offices sa buong Pilipinas? So kung meron pa mang hindi kurakot na DPWH sa Pilipinas, well, let me know in the comment box below, kasi ang dami talagang mga mantakin nyo ha. Ito lang, parang ito paunang, kumbaga example lang to ha, na bakit ko nasasabi na tanging Davao City na lang siguro ang natitirang DPWH na matino, tapat sa serbisyo, hindi kurakot ng mga mga city engineers or mga engineers, no? Ano ba tawag dyan, mga hindi nakipagsabuatan sa mga kontraktor. Actually yung mga kontraktor, wala naman talaga yan silang ideya. I mean, hindi naman talaga nila yan idea na magnakaw, no? Kasi alam niyo naman sa negosyo is negosyo, yung kikita lang, no? Pero yung talagang magnakaw na parang hindi yata yun, kasi kung magnanakaw ito mga kontraktor, edi sana tumakbo na lang silang congressman, just like Saldico, sino pa, Pimentel, no, ng Pimentel and Momo ng Surigao del Sur, for example. So di ba, ang sabi ko, ang mga negosyante is negosyante yan, ang parang entrepreneurship, gano'n, no? Yung peso gawing 2, yung 5 piso gawing 10 piso, gano'n, tubo, no? So sa pamamagitan ng kanilang mga binibigay ng mga serbisyo at produkto. So kung gusto nilang magnakaw, edi sana magtakbo na lang silang congressman or governor. So just like what Saldico ng Bicol, just like what Pimentel and Momo, kung ano yung ginawa ng mga dalawa, yun yung example na negosyante sila. Fake na talaga yung pagiging negosyante sila, kasi meron silang construction firm or construction business. So hindi sila talaga sa negosyante, kasi in the first place, or at the very first place of their career talaga is sila, kongresista, no? And the governor, ganun sa politics. So nakita nila na talagang magandang kabuhayan pala talaga ang pagiging kontraktor, kaya nagtayo na rin sila ng sariling kontraktor nila. So lahat ng mga proyekto sa kanilang probinsya, lalawigan, mapupunta sa kanilang construction firm or construction businesses. So bakit hindi na kailangan na madiskaya, hindi na kailangan ang mga construction firm ni Saldico, ng Sunwest, no? Kundi meron na silang sarili. So diba? So kung kikita nga sila na makipag-konsyaba sila kay Diskaya, what more kung sila na talaga wala nakakonsyaba, sarili lang nila yung lahat, parang monopoly ang kanilang negosyo sa Surigao del Sur. So yun po yung point ko ha. So ang mga kontraktor, in the first place, hindi talaga yan sila naging kontraktor para magnakaw, kundi naging kontraktor sila para negosyo. Yun ang napili na lang field of endeavor, craft, or yung parang linyahan ng negosyo, di ba? So nitong huli lang talaga sila na na-realize sila na pwede palang kumita. Pero yun nga, sabi nga nila Diskaya, di ba, parang ideya ng mga kurakot ng mga kongresista yun. Anyway, so that was DPWH. Sa tingin nyo, ito kaya ay malinis? Ito lang ba yata sa tingin nyo ang pinakamalinis, pinakatapat na and transparent na DPWH sa buong Pilipinas na opisina? So if you think yes, if you think so, then say yes, no, sa comment box.
Kung hindi rin, so let me know the comment box din, baka meron kayong duda dyan, no, sa mga, pero mga taga Davao lang ha ang may karapatang magsalita. Ibig sabihin na ang nambatikos sa mga Duterte, mambatikos sa DPWH Davao Region is only Davao News lang ha. Kapag ka ikaw ay taga Ilocos, ikaw ay taga Bicol, so sorry ka. Kung kayo ay taga Iloilo, kayo ay taga Camarines Bicol, no? Bicol Region, taga Iloilo Province in City. Kung ikaw ay taga northern part of the Philippines, so I think hindi ka pwedeng magkomento dito sa Davao City. And of course, Cagayan de Oro City. As far as I know, marami talagang mga taga Cagayan de Oro City na ayaw nila sa Davao City kasi nga base sa mga nababasa kong komento, hindi nila matanggap na Davao City ang pinaka capital ng Mindanao, no? So gusto nila sila, pero okay lang yun kasi kanya-kanya naman talaga ng gusto yan eh. Yun nga lang, nakalungkot darating sa punto na sisiraan nila ang Davao City kahit alam nilang hindi naman totoo, no? So yun lang. So Davao City, mga Davaoenyo people, mga taga Davao, kayo ang tinatanong ko nito, no, patungkol to sa ating DPWH Davao City. So ano, tama ba yung sinabi ko dito? Agree ba kayo doon? Magsi-second demotion ba kayo? Kasi tansya ko lang ha. Ito feeling ko lang, no, base sa mga flood control project ni Pulong Duterte na 49 billion pesos, talagang kitang-kita naman din talaga sa kaayusan. Kita mo yung mga drainage natin, no. Parte yan ng flood control project, di ba? Linis, may mga talaga, may sidewalk talaga tayo maituturing dito. Kung maglalakad ka, talagang safety, hindi ka talaga madadaanan ng mga motor, no, na hindi ka, ikaw na parents, meron kang anak na mga toddlers, elementary, gano'n, no, kindergarten, pwede mo silang palakarin dito sa Davao pauwi mag-isa. Oo, sa mga sidewalks, kasi yung mga sidewalks dito talagang may harang, no. So talagang hindi siya basta yung kagaya sa NAIA ba, Terminal 1, na nung nakawala ang naghurmentado yung sasakyan, parang basta na loss of control. So may mga harang-harang naman na gaya nito sana, pero hindi siya umubra kasi nga lang pala, for the views lang pala yun. Kumbaga design lang pala yun, hindi pala talaga tunay, which is ganyan talaga sa Pilipinas, no. Nakalungkot. Example na ito yung tinutukoy ko. Yan. Yung ganyan sa NAIA Terminal 3, kasi di ba pag mga bay, may mga ganyan talaga dapat yan para kung maapakan man ang gaas, no, nang hindi sadya. So hindi siya hanggang dyan lang siya kasi may harang na ganyan, pero doon sa NAIA wala, no. So parang na siya, hindi siya solid. So dito sa Davao City, ulitin ko, pag meron kayong mga maliliit na mga bata, elementary, ganon, so kampante kayo dito na sila lang uuwi mag-isa, basta sila ay well informed lang or talagang well guided nyo lang talaga, no, na huwag dumaan sa kalsada sa gilid, kailangan sidewalk lang. Kita mo to, for example, sidewalk. Talagang ang sidewalk is sidewalk talaga dito, tapos mataas ang shouldering. Ayan, so ibig sabihin niyan hindi siya mapasoka na mga motor gaya niyan na nagmamadali, just like what I observe sa Greater Manila, na talagang mang sidewalk exclusive for pedestrians lang sana, pero dinadaanan ng mga motorcycle na ayaw nga nilang magdaan sa kalsada kasi traffic, ganun. So di ba, ganyan ang dito, kasama yan sa flood control project, syempre. Road widening, tapos paglagay talaga ng safe pedestrian pathway, di ba? So what do you think, mga hagala, no, mga taga Davao, agree ba kayo din sa sinabi ko na Davao City na yata ang may DPWH na pinaka matino, pinaka honest to goodness, tapat sa tungkulin. So let me know in the comment box. Diba ganda, no, ng Davao. Ang galing, ang gandang kasada, wala kang makita mga wire. May mga lugar na walang wirings, although hindi pa lahat ha, pero nasisimula na. We have 3 major roads sa Davao City na underground cabling system. Sa DPWH Davao City, nakakatuwa na pagka hindi siya sekreto, hindi siya exclusive lang sa mga lahat makaka-access, kumbaga, sa mga detalye or sa mga papers and records, no, and resibo. For example, yan na nga yung 49 billion ni Pulong Duterte na flood control projects during his term na 2019 to 2022 for 3 years. So talagang nakuha siya ng tawag nito, nakuha siya ng ganda ng nakuha si Pulong ng tawag nito, electric yan, di ba, electric scooter. Anyway, so nakuha si Pulong ng halagang 49 billion mahigit na flood control projects, and lahat yun talaga will spend. Gano, no? So nakatuwa ng mga taga Davao. We're super blessed na nagkaroon tayo ng mga Duterte family. So ang ganda ng leadership nila, no? Galing. So sana hiwalay ang Davao City, no?
at magkaroon tayo ng sariling kasarinlan, di ba? Kasi sinako pa rin tayo ng mga taga Luzon, no? Sana nakakalungkot, talagang nakaka-disappoint itong mga kababayan nating mga taga Luzon, mga Tagalog particular, no? Mga taga Calabarzon, taga Central Luzon and taga Greater Manila, na pagdating sa mga ganyang sakuna, ganyang mga pagkakataon na magkakaisa sana dapat. Kasi ano na tayo, pagod na tayo sa mga corruption, pero wala, hindi sila nakikipag-cooperate, mag-rally, no? Mag-host BBM. Yung nakikirali lang na mapatalsik itong mga hunghang na mga taga-admin natin ngayon, mga taga Mindanao at Visayas, di ba? So nakakalungkot, so unfair. Samantalang tahimik naman talaga ang Visayas, Mindanao kung totoosin, pero damay talaga tayo sa kaguluhan kasi isang sistema lang tayo, no? So nakakalungkot. Presidential form of government, so napakapangit. So sana kung hindi man magawa na magkaroon ng plebisito na maghiwalay ang Davao City, wag nang Mindanao kasi magulo yun, o parang divided. So hindi talaga asinso ang isang lugar na nagkawatak-watak ang mga tao. So dito sa Davao City, pwede nga namin gawing hari at king, no? Monarchy ang Davao City, okay ako doon, payag ko kasi proven and tested din naman talaga ang mga Duterte na magaling magpatakbo ng syudad. So lahat, no, safety, economy, lahat no, completos kami dito. So that would be all. Thank you for watching. So DPWH, no, I think the most honest DPWH sa Pilipinas goes to Davao City, or located, situated, or to be found in Davao City. So what do you think, mga Hagala? Is it correct? Are you agree or disagree? Let me know in the comment box below. Hindi kasama ang yung mga nabanggit kong mga lugar na baluarte ng mga loyalista nga and mga kakampings. So that would be all. Thank you for watching. Good morning still. Ganda ng Davao.